hindi na po dinumog ulit ng tao. Speaking of Kiko Barsaga, dahil nandyan na po at nabungad na natin yung kanyang pangalan, mga boss, eto daw, may pangarap pala ito. No, si Boss Okix. May pangarap si Boss Okix, mga kababayan. O, beruin nyo yan. Nababasa nyo? Babangga sa Remulla. O, beruin nyo ho, mga boss, ha. Eto, kumbaga ho, dahil siyempre yung kanyang pangalan umalagwa eh. Yung kanyang pangalan sumikat ng kahit ano sasaglit lang ho, mga boss, di ba? Kasi nga naman, yung mga DDS ay lagi po yung mga oy, may bagong merong bagong hero, no? May bagong kumakalaban kay Marcos, sambahin natin. O, natin, sabihin natin, tumakbo siya ng senador. Iluklok natin, gano'n, palakasin natin ang loob. Ganyan ho yung mga DDS, mga kababayan. At nakita nga ho nila yan, mga bossing, no? At nakita nga ho nila yan, mga kababayan, sa katauhan ni Miao Miao or Kiko Barsaga na sabi, si Marcos at si Martin Romualdez ang mga magnanakaw sa bayan. Ganun, no? So ngayon, syempre, ikaw ba naman? Nararamdaman mo, sumisikat ka. Nararamdaman mo, madaming tumatawag ng pangalan sa iyo. Nararamdaman mo, sinasabi, pag-asa ka ng bayan. Lalakas ang loob mo. Di ba? Lalakas ang loob mo, mga bossing. Kaya, siguro, ang pakiramdam niya, dahil nga madaming naririnig, no? Yung mga mga huni ng ibon, madaming naririnig na nagpapalakas ng loob niya Ay, nako, subukan ko kaya na wag nang tumakbo ng congressman. Subukan ko, gobernador na lang ang takbuhin ko. Babanggain ang mga Remulla, mga bossing. Sabi ni Ma'am Neng, Gigi, di pa ba nakukulong to? Si Barsaga, hindi pa ho. Pero may dalawang kaso na ho, mga kababayan. Meron ang dalawang kaso na nakalatag dito kay Kiko Barsaga. Basahin natin itong balita na ito, mga bossing. Ano sabi dito? Babangga sa Remulla, Kiko Barsaga hints a possible Cavite gubernatorial run. Ayan. Dasmariñas Representative Francisco Barsaga hinted at a possible run in the Cavite gubernatorial race. In a Facebook post, Barsaga, no? Papakulong raw ako ni John Vic Remulla dahil kakalabanin ko siya bilang Iba talaga ang sapak nitong bata na ito, Biruin mo sabi ko sa inyo, makarinig lang ng konting sumisikat siya, maisigaw lang yung konting pangalan niya, ang iisipin niya na po, kaya niyang ipanalo yung pagiging gobernador doon sa lugar nila John Vic Remulla. Sabi ni Virgie Badiola, akala ko ba naipasko na naipasok na sa cat cage yan, nakawala pala. Hindi, mas takbo ng takbo ang utak nito no? Tumakbo na lang siyang janitor, baka wala pa. Oo, pinatunayan mo lang na korap ang buong pamilya mo. Grabe ang magsalita yung bata, Ibang klase, mga bossing. Alam niyo ito, no way out na kasi. No? Wala nang kahahantungan itong si Kiko Barsaga, mga bossing. Kaya ganyan magsalita yan. Kaya yung tipo bang, wala. Total naman, ramdam ko dahil doon sa mga sinabi ko dati na paninira lahat, sedition, mukhang mauoblo na ako, subukan din natin, no? Na baka may tsansa pa. O kaya baka talagang ginagawa na lang itong mga ito, mga kababayan, na pananadya na sabihin na, pinatunayan mo lang na korap ang buong pamilya mo. Tapos ang sasabihin sa ending, nako po, sana po hindi nyo na po pinapatulan yung may topak. Baka idahilan nito sa korte, may sapak po ako, may tulilig po ako. Dapat po hindi na ako kasama dyan sa kinakasuhan. Baka ganun ang biglang dahilan mga bossing. Diba, Kenji Ramos, Mark, akala ni Miao Miao siyam ang buhay niya. Totoo. No? Akala talaga, mga kababayan, kaya niyang ipanalo yan. Mahirap. Dahil po dyan sa lugar na yan, mga boss, sa Cavite, tingin ko solidong-solido na po ang mga Remulla. Lalo na ho, mga bossing, yung nakikita ng mga kababayan nila
diyan sa Cavite kung ano po ang ginagawa nung dalawang Remulla, mga boss. Yung ombudsman, Boying Remulla, talagang siguro ikaw, kung ikaw hindi ka taga Cavite, kung ikaw taga Cavite ka tapos makikita mo, aba si Boying Remulla, talagang ano, inilalatag na lahat sa mamamayang Pilipino, hindi na itinatago, 'di ba? Aba ayos si Boying Remulla, yung SALN inilabas ulit sa publiko na yung dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pinapahirapan yung mga tao. Si John Vic Remulla, o eto ipapakulong yung mga magnanakaw et cetera, lahat na. Lalo lumalakas yan. Sabi ni Ma'am Princess Paris, ang lakas ng fighting spirit ni Kiko Barsaga, halata na may hangin din ang utak. Sorry sa sinabi ko, hindi naman po talaga. Ganyan naman po talaga eh. Ano, talagang meron pong ano, may hangin yung bata, mga bossing. Yung tipo bang naramdaman niya konting kasikatan, pakiramdam niya kahit kaya niyang ipanalo lahat. 'Di ba? Paano tapos yung mga nakapaligid sa kanya, mga DDS, yung nakapalibot sa kanila, sasabihin sa kanya 'no, "Huy, mananalo ka. Huy, mananalo ka. Huy, kaya mong talunin si Barsaga." Siyempre yun at yun yung mga naririnig mo. At kaya mong talunin si Remulla. Siyempre mga kababayan, yun at yun ang mga naririnig mo. So, ngayon, iisipin mo, "Naku, ang lakas ko. Kayang-kaya ko pala ito." 'No? Hindi lumabas ang birthday girl. Nasaan na si Chai-Cher? Happy birthday sa'yo, Chai-Cher. Bakit nasaan ka? Oh, naku, kantahan natin yan mamaya ng happy birthday pagkatapos o bago matapos yung live, 'no? Sabi ni The Survivor 379, the likes of Saldico, Gandang Hari, Bulldog Coleta at Sara D. Guanzon, person with disability. Hindi niyo sinama 'to? Si Kiko Barsaga. Sabi ni Norio o Nori Obraso, mag-janitor na lang or apply na lang street sweeper para mapakinabangan. Sayang nga ho yung ano, sinusweldo nitong mga ito. Biruin niyo po si Bato de la Rosa. Eto pong si Kiko Barsaga. Mga sumusweldo ho yan ng 300,000 mga kababayan. Tapos, ano na po ba ang nakita natin? Doon sa mga pagpapasa ng mga batas, mga ginagawa, ano ba, meron na ba? Isa, dalawa? Di po ba? Pero ang mas madami pong nakikita natin dito sa unggoy na ito, yung magwelga-welga, mag-rally-rally at magpakalat ng fake news. Ilang beses na din ho, mga kababayan, nasisita ng Armed Forces of the Philippines itong si Barsaga. Di ba? Yun lang naman po ang ginagawa niya eh. Pagpapakalat lang ho ng fake news, mga kababayan. Pero yung totoong trabaho, wala. Wala. 'Di ba? Yung kung saan talaga, kung bakit siya ibinoto ng taong bayan at ano ang gagawin niya, hindi yun yung nangyayari ho. Actually, makikita pa nga ho natin ito, mga kababayan, doon sa loob ng Congress eh. Parang naglalaro lang eh. 'Di ba? Dapat kasuhan na yan. Ay, wag po kayong mag-alala. Shaika, meron na po. Dalawa na. Isa, parang parehas sedisyon. Ano? Sabi ni ano, Aurin Berhel, katuwa naman ang muka ni Barsaga. Sabi kapag inangat daw ito, pag inangat, pag inangat daw ito mga kababayan, pag tinaas, pag binrush up, nako po, ayoko na lang kung sabihin mga bossing. Kasi masisilip mo naman sa gedli yan eh. Pero, kayo po, may nakita na po ba kayo na talagang ginawa nito na nauukol po kung bakit siya inihalal ng taong bayan? Wala. 'Di ba? Panay lang po panggugulo, panay lang po pagbibintang, panay lang po pagpapakalat ng pekeng balita. Nagpapahatid po ng mga pekeng impormasyon sa mga kapwa natin Pilipino, mga bossing. Kaya ayun, ang ending ho, mga kababayan, nakasuhan, sedisyon. 'Di ba, Panort?